Alright, hello everyone. Welcome sa isa na naman nating psychology lecture. Ilan na nanonood? Dalawa. Baka naman gusto nyong i-share yung mga nanonood na dalawa dyan para maging tatlo tayo dito. Dumami-dami naman tayo, no? Anyway, ang lecture natin ngayon, title, Demonic Classical Conditioning. For sure, kung psych major ka, it will ring a bell. Kasi napag-aralan mo yung classical conditioning. Okay? So before that, Bible verse muna tayo. Alam naman natin lahat ng lectures ko, foundation yan talaga, God's Word, no? Punta tayo sa Isaiah chapter 5, verse 20. Mukhang bad trip si Isaiah dito. Sabi niya, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Imagine niyo kung paano sinasabi ni Isaiah yan, inis na inis siya. Bakit siya naiinis? Kasi nababaliktad yung morality ng mga tao. Yung evil tinatawag na good, yung good tinatawag na evil. So if you observe this passage, actually dalawang parts to. Merong proseso na nangyayari wherein evil becomes good. Yan yung part 1. Ito yung lecture natin today. I-explain ko paano nangyayari na yung mga masasama nagiging mabuti kasi may ginagamit na psychological concept for this to happen. Paano ang evil nagiging good? Yung part 2 nito, yung next lecture kong ilalabas, yung baliktad, how good becomes evil. Mabuti siya, pero maya-maya nagiging masama na. Ang tingin ng tao masama na, yung mga bagay na mabubuti. So ang focus lang natin ngayon is part 1. Dito muna tayo, paano yung mga bagay na masasama, maya-maya nagiging mabuti na, and as you will see, as I continue, delikado yan for our psychological well-being. Okay? So, dito tayo sa part 1. Sana naman abangan nyo yung part 2. Pambihira naman, no? Karamihan naman sa inyo, pinapanood nyo lang yung part 1, yung intro lang. Hindi nyo pa tatapusin. Tapos, hindi nyo pa papanoorin yung part 2. Maliwanag. Sana naman panoorin nyo yung part 1 at yung part 2. Okay? So, focus tayo dito sa part 1. Paano nagiging good yung dati-rating evil, ginagamitan niya ng classical conditioning. Again, sabi ko nga kanina, if you're a psych major, this will ring a bell. Kasi ang classical conditioning, tinuturo yan sa Introduction to Psychology, lalong-lalo na sa theories of personality. So according to the APA online dictionary, ito ang ibig sabihin ng classical conditioning. Medyo technical yung definition. At alam ko naman, ayaw nyong dumudugo yung mga brain cells nyo, ayaw nyo nang masyadong mahihirap na mga definitions, so gawin nating mas simple. Ang ibig sabihin lang ng classical conditioning, nako-connect mo yung mga bagay-bagay sa environment to the point na kapag na-connect mo na yung dalawang bagay na yon, nag-generate siya ng reaction from you. Nakaka-feel ka ng mga emotions. Nakaka-feel ka ng urge na gumawa ng certain actions. Mamaya, all of those will make sense. Anong tawag doon? Classical conditioning. Sabi ni Ivan Pavlov. O, psych majors, familiar ba kayo? Ivan Pavlov, asawa ni Mrs. Pavlov. Alam natin yan. So, ang sabi ni Ivan Pavlov, classical conditioning is the process of connecting, ito yung sinasabi ko kanina, one thing to another thing that generates a certain response. So, to put this in a diagram para mas maintindihan ninyo, ito raw yung nangyayari sa classical conditioning, sabi ni Pavlov. Meron tayong neutral stimulus, may unconditioned stimulus, may unconditioned response. Again, yung mga psych majors alam na alam yan. But for the purposes of this lecture video, sisimplihan lang natin. Okay? So, merong something. Kaya nga sinulat ko dito something. Yun yung neutral stimulus. Kung ano man yung something na yan, i-connect yan ng paulit-ulit doon sa unconditioned stimulus. Nagigets nyo? So, may something, i-connect yan sa certain experiences, sa certain events ng paulit-ulit. Kaya meron akong replay button dyan. Neutral stimulus, then mangyayari yung UCS. Neutral stimulus, mangyayari na naman yung UCS. Neutral stimulus, mangyayari na naman yung UCS. And then every time na mangyayari yung UCS, nagkakaroon ng unconditioned response. Maiinis ka, o nasusuka ka, or natutuwa ka, pwede rin namang positive emotions, to the point, sa kakakonect mo ng NS sa UCS, ano mangyayari? Dito na papasok yung classical conditioning.
Paano mo malalaman na naging successful yung classical conditioning? Sabi ni Pavlov, darating sa point na kahit walang UCS, yung object na kinonect mo doon sa experience is enough. Sa Tagalog, sapat na para magkaroon ka ng unconditioned response. So kahit wala pang event na nangyayari, makita mo lang yung neutral stimulus, nagge-generate na siya ng response. Umiinit na ulo mo, natutuwa ka na, nasusuka ka na, at iba't iba pang mga responses. Basta makita mo lang yung NS na yan o yung neutral stimulus na yan na paulit-ulit na connect sa isang UCS. And by the way, in that case, no, kapag yung NS nakakapag-generate na siya ng certain reactions, iba na ang tawag dyan. Naging conditioned stimulus na yan. Yung UCR dito magiging conditioned response na yan. Again, yung mga psych majors, alam na alam yan. Okay? Now, specific example, yung classic example ni Pavlov, yung very popular dog example niya. Merong aso si Pavlov in the laboratory, naglalaway lang kapag nakakakita siya ng food. Malamang. Ganun naman yung mga aso, no? So, pag may nakikita silang pagkain, maglalaway sila. So, in that case, yung food, nag-generate ng salivation. So, nasan yung classical conditioning dito? Si Pavlov, pinair niya or kinonect niya yung isang bell doon sa food. Dati-rati, pag i-bell mo yung aso, i-ring mo yung bell doon sa aso, walang response yung aso. Malamang. Hindi naman niya kinakain yung bell, so bakit siya maglalaway doon, no? Pero ginamitan ng classical conditioning ni Pavlov. So, ang ginawa niya, ni-ring niya yung bell, then ipe-present yung food. At dahil present yung food, maglalaway yung dog. Gets nyo? Bell, food, dog salivates. So, i-connect ni Pavlov yung bell doon sa experience of seeing the food. Balikan natin yung diagram. Yun yung ginawa niya dito. Ito yung bell. Ito yung food. Ito yung laway ng dog. Naglalaway siya. So, paulit-ulit niyang kinonect yung bell and food. Bell, food, bell, food, bell, food, bell, food. Until na-gets na ng dog yung logic na tuwing makakarinig siya ng bell, magkakaroon ng food, kaya maglalaway yung dog. Nagigets nyo? Yun yung nangyari dito sa third quadrant. Paulit-ulit yung connection ng bell sa food. The bell signals na magkakaroon na ng food at yung dog magsasalivate. Kaya ang ending yan, fast forward, ano nangyari dun sa dog? Marinig lang niya yung bell. Marinig lang niya yung bell, kahit walang food, maglalaway na siya. In that case, naging successful na yung classical conditioning. So, yung neutral stimulus na bell, naging conditioned stimulus na. Yung paglalaway ng dog, naging conditioned response na. Siyempre, alam kong mga sinasabi nyo ngayon dyan. Bakit ka nagbibigay ng example na pang-aso? Mga tao kami. Hindi naman kami Chihuahua. Hindi naman kami German Shepherd. Bigyan mo kami ng example na pang-tao. Oo nga naman, no? So, eto na. In our everyday life, saan na-experience yung classical conditioning? May mga tao makakita lang ng sinturon, naiiyak. Or nagpa-panic attack. May mga ganyan. Bumibilis yung heartbeat, tumataas yung level ng stress. Kahit makakita lang sila ng sinturon. Sounds familiar, ganun din sa iba't ibang mga phobia. In this case, mayroon siyang phobia sa sinturon. Ang tanong, bakit siya naging ganun? Pinanganak ba siyang takot sa sinturon? Of course not. So ano nangyari? How can this be explained? Classical conditioning. Siguro kasi sa buhay niya, habang lumalaki siya, paulit-ulit yung pairing ng sinturon sa mga negative experiences. Na-connect niya yung sinturon sa pagpapalo sa kanya ng parents niya. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit siyang pinapalo, paulit-ulit siyang physically abuse, at tuwing nangyayari yon, gumagamit ng sinturon. So ano nangyari? Na-connect niya yung sinturon sa mga negative experiences. Kaya fast forward, tuwing makakita siya ng sinturon, yan na. Nag-hyperventilate, tumataas yung level of stress, nagpapanik, kasi na-classically conditioned siya to fear the belt. Ganun din para sa mga may stage fright dyan. Taas ang kamay. Sino may stage fright dito? Ilan? Bilangin natin. Nasa 23,929 yung may stage fright. Grabe yung pagtalo ng audience natin. Kanina, dalawa lang. Ngayon, 23,000 na, no? Bakit may mga tao may stage fright? Makakita lang ng stage or malaman lang niya magsasalita siya sa harap ng maraming mga tao, nagpa-panic attack na.
Hindi natutuloy sa lakad kasi alam niyang magsasalita siya. Bakit? Kasi in the past, paulit-ulit siguro siyang nagsalita sa harap, napahiya lang siya. Hindi siya pinakinggan, pinagtawanan lang siya, nilait-lait yung speech niya. So paulit-ulit nangyari yon until it came to a point na basta makakita lang siya ng stage, masense lang niya na magsasalita siya sa harap ng maraming tao, ayaw na niya. Sino nakaka-relate dito? Sabi nga nila, no, ang public speaking, magsasalita ka sa isang stage, it's one of the most feared, kinatatakutang activity ng isang tao. Malapit daw yan sa death Kasi number 1 pa rin ang death. Ito daw around number 2. Minsan nga raw, nag-overlap pa yan Mas takot pa magsalita sa harap ng maraming tao kumpara sa mamatay. Translate, mamatay na lang ako, wag lang ako magsalita sa harap ng maraming tao. But anyway, now you get the point. Ba't nangyayari yan? Nagkaroon ng classical conditioning. O ngayon, kung hindi kayo makarelate sa stage fright, hindi kayo makarelate sa sinturon, eto na lang. Siguro makakarelate kayo. Meron ba kayong ganito sa buhay nyo? Tuwing nakikita ko to, nabubuisit ako. May ganyan ba kayo? Eto negative. Wala namang ginagawa sa'yo, but every time makikita mo tong something na to, or even someone, pwede ring tao, nakaka-feel ka ng negative emotions. Naiinis ka, or nabubuisit ka, nalulungkot ka, may ganyan ka ba? If your answer is yes, most likely, bakit ka naging ganyan? Na classically conditioned ka. Pwede rin namang positive. Tuwing nakikita ko to, sumasaya ako. Yun, may ganyan ka ba? Usually, yung ganito, mga bagay, mga object na may sentimental value, right? Tuwing makikita mo tong relo na to, you feel good about the watch. Kasi yung watch mo na yan, nakakonect yan sa iba't ibang mga positive experiences. Yun. Or pwede ring tao. Tuwing makikita mo tong taong to, tuwing makikita mo yung seatmate mo sa isang subject, talagang nagiging positive yung emotions mo kahit hindi ka naman niya kinakausap. Bakit? Most likely, na classically condition mo siya sa iba't ibang mga positive experiences. Kaya kahit marinig mo lang yung pangalan niya, kahit wala siya sa tabi mo, maamoy mo lang yung pabango niya somewhere, makita mo lang yung picture niya sa wallet mo, may ganun pa ba? Halata kung anong generation ako, no? Nagtatago ng picture sa wallet, wala na yatang ganyan, lahat nasa cellphone na. But again, the point is, most likely kaya ka ganyan, na classically conditioned ka. Okay? So yun lang yung crash course natin on classical conditioning. If you want more, meron akong lecture dyan na alam ko namang hindi nyo pa nakita at alam ko namang hindi nyo pa nonoorin. Okay? Pero in case lang gusto nyo, ito, gumawa ako ng lecture dyan on classical conditioning. Ito, applied. Paano ginagamit yung classical conditioning para makapag-move on? Shout out dyan sa mga hindi pa maka-move on. 'Di ba? 2 years na kayong wala, panay pa ang pag-check mo sa Facebook profile niya, chine-check mo kung meron na ba siyang bagong jowa. Ayun, ha? Kung gusto niyo panoorin yung application niyan ng classical conditioning sa pag-move on, eto, hanapin niyo yung lecture ko dyan. Okay? So, dito na ngayon papasok yung demonyo, yung devil's classical conditioning. Revihin lang natin na mabilis, ang demonyo, it's a spiritual being na ang pinaka-goal lang niya sa existence niya is to destroy the psyche through sin. Ang demonyo galit sa tao. At alam niya na ang tao masisira kapag pinush mo yung tao na magkasala. Yan ang pumapatay sa psychological well-being ng mga tao, sin. Kaya huwag yung ina-underestimate yung sin o yung kasalanan. At shout out dyan sa mga taong hindi naniniwala sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, meron talaga yung mga psychological effects na hindi mo nare-realize na apektuhan ka na pala araw-araw. Diniscuss ko yan sa isa na namang lecture na sana panoorin nyo, Psychotheology of Sin. Yan, hanapin nyo to, diniscuss ko dyan kung paano ang sin may effect yan sa psychological well-being ng tao. Kaya may mga tao hindi okay ang mental health. Bakit? Isa sa mga powerful predictors niyan, yung taong yon, he or she is committing serious sins. And they don't realize it. Akala nila okay lang. Akala nila wala lang yung mga sins na ginagawa nila. Yun pala, unti-unti nang sinisira yung kaluluwa nila. That leads to mental health problems. Okay? So, panoorin nyo na lang yung lecture ko dyan. O ngayon, anong gagawin ng demonyo para ang tao magkasala? Gagamitin niya yung classical conditioning ni theory ni Ivan Pavlov.
Kaya tumibay na naman yung theory ko na ang demonyo, psych major. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing mga demonyo ang psych majors Hindi ko sinabi yon. Ang sinabi ko, ang demonyo gumagamit ng classical conditioning para ang tao magkasala at masira yung mental health niya. Basta ang end game ng demonyo in using classical conditioning is to make sin appealing to commit. Ibig sabihin ng appealing, kanais-nais. Ayos ba yung Tagalog ko? Lalim, no? Nakakahumaling. Yun. Yan yung goal niya. Na ang tao, tuwing maiisip niya yung sin, makaka-experience siya ng positive emotions para ang tao, gugustuhin niyang magkasala. And the more that happens, the more wasak ang psyche ng tao, nagiging successful ang demonyo. Yan ang game plan niya. Gagamitin niya yung theory ni Pavlov. Iko-connect niya yung evil sa mga positive experiences that leads to positive responses. Masyadong maliit ba yung mga pictures ko? Etong evil dito, I define this through the 7 deadly sins. Yan, lakihan ko ng saglit. Yan. Yung 7 deadly sins na yan, lust and all, i-connect niya yung 7 deadly sins sa mga positive experiences ng paulit-ulit. Para ang ending, kapag ang tao na-connect na niya yung 7 deadly sins sa positive experiences, such as what? Iko-connect niya yung kasalanan sa praise. Ipe-praise niya yung mga kasalanan. Papalabasin niyang cool yung mga kasalanan. Palalabasin niyang popular yung mga kasalanan. Dapat gayahin yan. Dapat makiuso ka. Palalabasin niyang fun. Papalabasin niyang love yung kasalanan. Palalabasin niyang mag-celebrate tayo sa mga kasalanan. Palalabasin niyang dapat ma-excite tayo sa mga kasalanan. Paulit-ulit niyang ginagawa yan every day of our life until it comes to a point that every time we hear of evil, instead of running away from evil, ang nangyayari, people approach evil. Exactly the goal of the devil. Because when you approach evil, you sin, therefore, your psyche dies. Gusto ng demonyo gawing habit ng tao ang pagkakasala. At paano mangyayari yan? Dapat ang tao positive ang tingin sa evil. So let me give you some examples how the devil does that. Using classical conditioning, syempre gagamit siya ng media. Ito, pinaka-basic to. Gagawa siya ng TV show na tungkol sa kanya, na ang pangalan Lucifer. Believe it or not, yan talaga ang pangalan nung show. Lucifer, nagkaroon ng show ang demonyo. If I'm not mistaken, nasa Netflix to At ang pinaka-portrayal ng demonyo dito sa show na to is that the devil is actually a good person. Pwede siyang gumawa ng mga mabubuting bagay. Basahin niyo yung synopsis ng series. Ganyan yung idea. Si Lucifer, na nasa impyerno, one time nainip, gusto ng change of routine, pumunta sa mundo, nag-anyong tao, doing good things, helping out law enforcement. Panoorin nyo na lang yan kung gusto nyong malaman yung sinasabi ko. But this is pretty dangerous. Kasi pag pinoportray mo na ang demonyo is someone who is good, someone who can do good things, yung distaste o yung resistance ng tao sa demonyo, unti-unti bababa yan. And not to mention, ang daming seasons yan, ang daming episodes yan. A total of 6 seasons, 93 episodes. Anong point ko dito? In social psychology, the more you are exposed to someone, even fictional character in movies, mas mataas ang exposure mo, mas mataas ang level of attraction mo. Mas nagiging positive yung emotion mo doon sa taong yon na lagi mong nakikita. Inubos mo yung 6 seasons. Lahat ng 93 episodes, pinanood mo, nagte-take notes ka pa para ka mag-e-exam. Ano ngayon ang tendency niyan? Hindi na masama ang tingin mo sa demonyo. Actually, parang gusto mo na yung demonyo. Parang para sa'yo, mabuting tao pala, mabuting being pala yung demonyo. And when that happens, ano ibig sabihin nun? Na classically conditioned ka na to approach evil. Kaya tuwing maririnig mo yung term na demonyo, maririnig mo yung term na Lucifer, parang hindi na siya ganun kasama sa'yo. Kasi siya nga yung bida na pinanood mo ng 6 seasons, 93 episodes. So parang ang demonyo hindi na ganun kasama sa'yo. Tandaan nyo, a gentle reminder, what does the Word of God say?
about the devil. Ano ang dapat ginagawa sa demonyo? People should be resisting the devil. Sabi ni utol ni Jesus yan sa James, submit yourselves to God. Resist what? The devil. Sinabi resist the devil. Hindi panoorin ang devil ng 6 seasons, 93 episodes. Kaya hindi ganun kasama ang tingin ng mga tao sa demonyo kasi binibida pa sa mga TV shows. And lots of people fall victim into this. Hindi nila alam na ganun pala yung nangyayari in the spiritual level. Nakukondition sila na maging maganda ang tingin sa demonyo. Another example, yung Dragon Ball. Don't get me wrong, pinanood din ko naman yan. Pero nung pinanood ko yan, bata pa ako noon, hindi ko pa naman alam na ganyan na yan. Na ganyan pala yung plano ng demonyo dyan. Yung mga bata, marami mga bata mahilig sa Dragon Ball. Sinong bida dyan? Siyempre si Son Goku, but one of the main characters, yung Dragon. Kaya nga Dragon Ball Hindi tatakbo yung storya ng Dragon Ball kung walang impluwensya ng Dragon. So tuwing ang mga Dragon sa Dragon Ball lalabas, i-connect lagi yan ng cartoon show sa excitement, nakaka-impress. A lot of kids, kapag lumalabas yung Dragon kasi nakompleta na yung Dragon Ball, they have a sense of awe. And what does the Dragon do in that cartoon show? Lahat ng hiling mo kayang ibigay nung Dragon. Kaya nag-aagawan sila sa Dragon Ball 'Di ba, sa cartoon show? Para lalabas yung Dragon, bibigyan yung isa mong kahilingan. Kapag ganyan ang portrayal sa Dragon, powerful, exciting, 'di ba? Magiging positive na naman yung attitude ng mga tao, especially yung kabataan sa Dragon. Magiging idol nila yung Dragon. Magugustuhan nila yung animal na Dragon. Kaya kapag may mga laruan na Dragon, gusto nilang bilhin. Kapag may sticker na Dragon, gusto nila yun yung ididikit nila sa notebook nila. Sa mga cellphone sila, tignan mo yung wallpaper nila, Dragon. Kasi nga, they were now positively conditioned to like the Dragon. Ang problema, in God's word, ang dragon represents the devil. 'Di ba? Sa Revelation nakasulat 'yan. As the great dragon was thrown down. Ibig sabihin, in the last days, dragon, who is Satan, will be judged by being thrown to the lake of fire. Ito yung dragon na tinuturo ng mga cartoons na yan na dapat i-idolize sa mga kabataan. The devil himself. Sabihin nyo ng killjoy ako, sabihin nyo ng I'm over-connecting things, but in the spiritual level, yan yung nangyayari. Kaya yung mga kabataan ngayon, pag nakakarinig ng dragon, positive yung tingin. Ipapatato pa nga yan ng ibang mga tao sa katawan nila yung dragon. Kasi nga, positive ang tingin sa dragon, wherein hindi dapat. Kasi in the future, ang dragon, itatapon niya sa dagat-dagatang apoy. Diba? Tapos ipapatato mo yan sa katawan mo. Am I making sense? Another example, merong mga 7 deadly sins na ginagawa pang series. At positive na naman yung portrayal sa isang kasalanan such as theft. Under yan ng greed sa 7 deadly sins, di ba? May gusto kang bagay na wala ka. Anong gagawin mo? Magtatrabaho ka, mag-iisip ka ng diskarte, ng paraan para makuha mo yung bagay na yun na wala ka. Diba? Sounds familiar. Money heist yan. Diba? Gusto nila ng pera. Di nagtayo ng grupo, nagplano, paano nanakawan yung bangko. Yun yung money heist. So, kung titignan mo yung idea ng money heist, yung greed, yung pagnanakaw, kinonect sa mga positive emotions such as empathy, compassion, excitement, diba? Yung naguso yung money heist, may mga iba't ibang mga grupo yan. Depende kung sinong magnanakaw yung sinusuportahan nila. Tama ba? May fans club yung isang magnanakaw. May isa pang fans club yung isa pang magnanakaw. At ang gusto ng mga fans club na yon, hindi sila yung mapatay ng law enforcement. Na sana maging successful yung sinusuportahan nila sa pagnakaw ng pera from the bank. Oh my goodness. Pero kung titignan mo, kung iisipin mo, pagnanakaw ang issue dito. Ipopromote mo yung pagnanakaw, i-connect mo yung pagnanakaw, which is an evil, sa mga positive experiences na yan. That it comes to a point na tuwing makakarinig ka ng magnanakaw o may isip mo yung konsepto ng pagnanakaw, oh my goodness,
Imbis na wag mong gawin, mukhang gusto mong gawin, gusto mong gayahin. Idol mo yung money heist eh. And not to mention ang ending ng money heist, positive. Successful sila sa pagnanakaw ng pera doon sa bangko, nakalusot sila sa justice. Tama ba? Pumunta sila sa iba't ibang mga malalaking lugar para magbakasyon to enjoy the money that they have stolen. Nakita niyo yung connection ng isang kasalanan into something positive. Kaya marami mga tao ngayon ang tingin sa pagnanakaw positive eh. Ang tawag nila dyan, diskarte. Di ba? Ay, hindi naman ako nagnanakaw, dinidiskartehan ko lang. Oh my goodness. Kaya ako may theory ako na marami mga tao sa government siguro nanood ng money heist at dahil na-idolize nila yung mga tao sa money heist, ina-apply nila in their everyday life. Exactly what the devil wants to happen. O, gentle reminder tungkol sa pagnanakaw ha, baka lang nalimutan nyo na sa kakanood nyo ng money heist. Isa sa mga mortal sin yan, thou shall not sin, sabi sa Ten Commandments. Even in the New Testament, lakihan natin to, ang sabi, he who has been stealing must steal no longer, but must work. Wala eh. Yung napanood mo sa money heist, hindi nila sinusunod yan. Tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Nagigets ninyo? Pati yung mga bisyo. Di ba kasalanan yan? Kasi sinisira mo yung katawan na hindi naman sa'yo. Binigay lang sa'yo ni Lord yan. And your body is the temple of the Holy Spirit. Pero in the popular culture, specifically in the rock culture, positive na naman yung connection ng mga bisyo na pinoportray nila. So yung mga bisyo, i-connect nila yan sa mga positive experiences. O halimbawa, yung pag-iinom, yung paglalasing. O, anong emotions yung i-connect sa paglalasing? Ayan, pupurihin pa yung mga taong malalakas sa inuman. Napansin nyo ba yun sa Filipino culture? It's as if yung lakas mo sa pag-inom ng beer o ng alak, it's a social skill to be proud of. Oh, ito pare, ano to, matindi to sa inuman. Isang case na yung naiinom, gising na gising pa rin. Parang pinagmamalaki pa na malakas kang uminom. Sa totoo lang, pag malakas ka uminom, nasisira yung katawan mo, so bakit ka proud dyan? Kasi nga, ganun ang packaging ng demonyo. Na ang pag-inom, it's a social skill to be proud of. And many people believe it. Di ba? Marami mga tao sinusuportahan yan. Gagawa pa ng kanta tungkol sa paglalasing. Na la 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 lasing. Na la 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 lasing. Oh, alam niyo yan kung anong kantang yan. 'Di ba? Ang paglalasing fun, ang paglalasing cool. Hindi ka talaga hindi mo talaga na-experience yung pagbibinatano mo o pagdadalaga mo pag hindi ka nakapaglasing. Dapat meron kang story na ikukwento sa mga barkada mo at least one time na super wasted ka. Kung wala kang ganyang story, corny ka. Anong klaseng buhay meron ka? Ang boring. Oh. So it's as if for you to have an exciting life, dapat nalasing ka at makukwento mo ano ang ginawa mo nung na-wasted ka. Para nagiging contest pa ngayon sa usapan ng mga magbabarkada. Sino ang pinakamatinding ginawa nung lasing? At lahat sila pag nagkukwento ng mga moments na yun, proud na proud pa. Oh, ako nga naghubad ako sa kalye, nagsisigaw ako dun Yung isa, hindi magpapatalo. Ako nga yung aso hinalik-halikan ko raw Ay, nako. Am I making sense? Yung hindi lang pag yan hindi lang pag inom yan. Pati drugs, kinoconnect sa positive yan. Syempre, yung kumanta, sikat. Yung kumanta, idol ng lahat. Oh, shout out dyan sa mga may idol sa grupo na to. Oh, tapos ito yung kanta na kumpirmado, sinabi rin nila na ito talaga tungkol sa drugs. Tama ba? Illegal substance sa Pilipinas. Masdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo bang sumama? Yung kanta na to, ang context na to, ito yung experience niya kapag nahahay siya. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim. Ba't kayo hinga ng malalim? Di sisinghot ka. At tayo'y lalarga na.
Oh, ano bang activity yon na pag suminghot ka, yung isip mo pupunta kung saan-saan? Handa na bang gumala? Ayan. O tapos habang kinakanta to, yun, positive emotion. Yeah, rock and roll. Gets nyo? O kaya, ang nangyayari dyan, ang ending, boom! Pagdating sa bisyo, inuman, drugs, sigarilyo, vape, ang tao, positive pa yung tingin sa mga bagay na yan. Kaya nagiging habit nila yan. Nagigets nyo? Classical conditioning yan. Gentle reminder, anong sabi ng God's Word about that? Do not get drunk on wine, which leads to reckless indiscretion. Tingin kayo sa mga tao ngayon sa paligid sa Pilipinas. Ang dami-daming reckless indiscretion na binabalita ang 24 oras. Bakit? Because of vices. At ng tao, bakit punta sa mga vices? Kasi nga, positive ang packaging. Na classically conditioned na ang mga bisyo maganda. Ay, nako. O, punta naman tayo sa entertainment. Dami kong examples, no? O, mabuti na yun para ma-capture natin. Makita nyo lahat ng angles. Entertainment. May magpe-perform, nakabihis demonyo. May magpe-perform, nakabihis Kristo. Oh my goodness. May magpe-perform. Ito, hindi ko na lang sasabihin sino to, pero siguro maano nyo to, makikilala nyo to. Oh. Sikat tong babaeng to eh. Magpe-perform ang intro tungkol pa sa witchcraft. Huwag nyo sabihin na nag-overconnect ako dito, magbasa muna kayo ng mga libro on occultism. Ano ba yung iba't ibang mga rituals na ginagawa sa pagsamba sa demonyo? You will see the resemblance of what's happening in the concert and those rituals. O ngayon, yung mga ganyang performances, saan i-connect yan? Anong mga ideas ang i-connect dyan? Very impressive, pupurihin ng mga tao, bibigyan ng mga awards, creativity daw yan, tapos gagamit pa ng term na art. Huwag nyo nga husgahan yung mga ginagawa nila kasi art nila yan eh. Mga artists sila. Let's just respect the art of someone. Yun. Kaya nagiging untouchable yung mga ganyang practices kasi ikaw pa ang ibabash. Sabihin pa sa'yo, kung ayaw mo yung mga ginagawa nila, huwag ka na lang manood. O, di ba? So, paulit-ulit, ginagawa yan, paulit-ulit yung connection dito sa positive experiences to the point, ano mangyayari? Boom! Tuwing makakita ka ng performance na malademonyo, ano ang attitude mo? Ano ngayon? Art yan eh. Ano ngayon? Performance yan eh. Huwag na tayong mag-overthink. Wala yan. Oh my goodness. Kasi kung alam mo lang yung sinasabi ng God's Word about that. Pinupuri mo yung demonyo, nagkakas ka ng mga witchcraft, pinoportray mo si Kristo, sa performance mo. Anong sabi ng God's Word dyan? Whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of eternal sin. Ingat kayo sa mga ganyang classical conditioning in the world of entertainment. Last one. Tama ba? Last ko na ba to? Double check ko lang ha. O tama, last ko na to. O eto. Very intellectual to ha. Yung idea ng atheism and evolution. Maliit lang ba to? Lakihan natin. Ayan, atheism yan. Oh. Di ba? Ipapackage yan ng demonyo to be positive. Atheism and the idea of evolution. Actually, connected yan. Kung naniniwala ka sa evolution, most likely atheist ka. Okay? O ngayon, ang nangyayari dyan, ipapackage ng demonyo to, i-classical conditioning niya to sa positive experiences such as yung mga ganyang ideas, ano yan? Intellectual yan, pang matalino yan. Pag ganyan ang paniniwala mo, walang Diyos, at ang tao galing sa unggoy, matalino ka. Modern man ka. Yon. Man of the university ka. Talagang worker of science ka. Yon. This is something cool, this is something scientific, this is something modern, hindi ka makaluma, hindi ka makabago kang mag-isip, liberal ka. Yan. Ganun lagi yung pairing dyan. Evolution is modern, atheism is scientific, so on and so forth. Hanggang sa maganda na ang tingin ng tao sa atheism and evolution, lahat ng mga tao gusto na maging atheist.
Halos lahat naniniwala na sa evolution. Gagawin pang cartoons yan eh. Kaya ang mga bata, biktima rin dito. Ika-classically conditioned din yung mga bata to believe the idea na ang buhay paikot-ikot lang. When we die, our bodies become the grass, sabi ni Lion King, asawa ni Lion Queen. And the antelope eat the grass, and so we are all connected in the great circle of life. That's what we are. Yung existence mo, yung physical existence mo, pag namatay, tapos ka na, naging damo ka na lang. Nakakainin ka ng ibang mga hayop. So ano ka, part ka ng circle of life. That's so evolutionary. That is so atheistic. Other positive labels na i-connect ng demonyo sa mga ganyang ideas, liberal, open-minded, progressive, freedom, modern, science, and the devil is doing a great job. In fairness, bakit? Aba, marami mga tao, sabi sa isang pag-aaral, o i-zoom in natin, ay kumukonti na ang mga taong nagsisimba, which may partially imply na marami mga tao ngayon hindi na naniniwala sa mga spiritual things. Parami ang mga tao na naniniwala na ang buhay talagang pang-physical lang. Gawa-gawa lang ng simbahan yung spiritual realm. Gawa-gawa lang ng tao yung concept of God. Ang tao raw ang gumawa ng image niya for God. Not the other way around. God did not create us in His own image. Human beings created God in man's image. Yan. O di ba pag sinabi ko yun, parang ang tali-talino, no? O classical conditioning ng demonyo yan. Kaya ang nangyayari, ang mga tao ngayon tuwing makakaisip ng atheistic ideas, maiisip nila yung possibility na ang tao galing sa unggoy, out of nothing, sumabog na lang lahat bigla, at maya-maya yung bulate naging unggoy na, parang ang dating maganda pa. Mukha ang dating ang talino mo pa. Wow, big time. Gentle reminder, that's not how life is. Our life is more than just in the physical realm. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. And to tell you honestly, atheism and evolutionary theory are subtle, everybody say subtle ways to deny God. And that's a very dangerous spiritual action to do based on these words from Matthew. Nakakatakot yan. Whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Isipin mo, what does it mean to be denied by God? Parang ayoko nang isipin sa sobrang sama ng implication nun. But that's exactly how people are being classically conditioned today. To deny the existence of God. Special mention, sino mga gumagawa niyan? Maraming gumagawa niyan among people in the university / scientific community. Unfortunately, lalo na university, dapat nga ang university, ito ang tagabukas ng spiritual eyes ng mga tao, ng mga estudyante. Pero marami mga universities ngayon, biktima na talaga ng classical conditioning ng demonyo. So anong ginagawa? Iko-condition pa yung mga estudyante to deny the existence of the spiritual realm. Dapat lahat ng sinasabi mo may physical evidence. Dapat scientific method lang. Huwag kang magba-Bible verse sa mga scientific conferences. Ganyan yung attitude na pinapairal among many universities. Hindi naman lahat. May mga universities pa rin na very spiritual ang dating, very spiritual ang orientation, which is good. Because that's what we are spiritual beings, pero may marami ring universities talagang atheistic na. Both here and abroad. Lalo na abroad. Tayo kasi, di ba? Catholic country tayo, so medyo konti pa yung mga ganyang universities. But abroad, oh my goodness, Europe, America, ang dami ng mga universities talaga na atheistic in nature. Conditioning students that to deny the truth of God's word. To deny the truth of God's existence. And it's not doing well. Kamusta naman ang mental health ng mga estudyante from those universities? Ay, nako. Gets nyo? Sinanami kong example o ano lang ang summary ko. Ito na yung summary slide. As we end, tanungin nyo yung mga sarili nyo, do you think, are you classically conditioned?
Na classically conditioned na ba kayo to believe that evil is actually good? Na biktima na ba kayo ng mga examples sa binigay ko kanina? How do you know? Meron akong checklist dito. Number 1, mga ebidensya, mga simptomas na na-classically condition ka na ng demonyo. Number 1, meron kang low spiritual appetite. Hindi ka na interesado sa mga spiritual things. Ayaw mo na pumunta sa simbahan o magbasa ng Bible, kaya going back, ito mukhang in the national level, ito kasi, Pilipinas to, no? In the national level, mukhang simptomas ng mga Pilipino yan. Kamusta naman ang mental health ng mga Pilipino, bahala na kayo magbasa dyan. But from what I know, from what I'm reading, it's not doing so well. Could it be na yan na yung outcome ng demonic classical conditioning? Number 2, meron kang hostility to the spiritual. Naiinis ka pag nakakarinig ka ng Bible verse. Naiinis ka kapag may nakita kang tao na sinesharean ka ng gospel ni Lord. Naiinis ka sa mga pastor. Naiinis ka sa mga pare. Ayan. Ayaw mo na mga spiritual quotes sa mga Facebook walls mo. Yung hostility na yan, simptomas yan. That you have been classically conditioned. Number 3, meron kang material attachment. Mas masaya ka pa sa dumating mong t-shirt compared to what God's word says about your eternity. Majority of your time, you're spending for material gains. Mahilig ka mag-shopping. Yan na yung nagpapasaya sa'yo, mag-shopping, mangolekta ng mga physical things. Wala ka nang pakialam sa mga spiritual things. Number 4, meron kang popular orientation. Ibig sabihin, yung paniniwala mo laging based on kung anong uso ngayon. Uso ngayon, wag maniwala sa Diyos, kaya ganun ka rin. Uso ngayon na isipin na you can be anyone you like. Kaya yun din yung paniniwala mo. Kung babae ka, pwede kang maging lalaki. Kung lalaki ka, pwede kang maging babae. Ganun na rin yung paniniwala mo kasi yun yung popular Ganyan ka ba? Number 5, tingnan mo yung social media consumption mo. Ano yung mga fina-follow mo? Kung ang mga fina-follow mo ng mga grupo, ng mga tao, very worldly, laging ang topic, bagong bag, bagong bahay, bagong kotse, ay nabiktima ka na ng demonyo. Sana man lang may fina-follow ka na spiritual, na ang topic, forgiveness, grace, mercy, God's love. Totoo ba ang resurrection of Christ? Sana naman magkaroon ka ng mga group na ganun ang fina-follow mo. Hindi yung puro shopping, hindi yung puro na lang clout chasers, hindi yung puro na lang kayabangan ng mga influencers yung fina-follow mo. So, gamitin nyo tong checklist na to know kung ikaw ba nabiktima na ng demonyo sa kanyang classical conditioning. Maliwanag. So, yun lang yung maikli nating lecture on demonic classical conditioning. This is part 1. Abangan nyo yung part 2 ko, yung kabaliktaran. How good becomes evil. Yung dati-rating mabuti, nagiging masama. Maliwanag. So again, if you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Kung may mga suggestions din kayong mga topics, ilagay nyo lang dyan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.